Good afternoon. Today we're going to do the activity 2 and 3. I am Christine Mayville B. Canelio together with Ma'am. Everly A. Minion. So here's the activity 2 scenario. A school has been using the same curriculum for 10 years without any changes. So there are 3 questions. So first question is, why should the curriculum be evaluated? So my answer is to ensure it stays updated, relevant, and aligned with current standards and students' needs. Yun po yung sagot ko sa number 1, ma'am. Pwede naman tayo mag-Tagalog? Opo, ma'am. Pwede. Ano ang tanong? Wala akong tanong na yun Yung number 1, why should the curriculum be evaluated? Kailangan nila dahil upang mapalabas yung knowledge at skills ng mga estudyante. Tama po. That's why kailangan talaga ng evaluated. Kailangan talaga na ma-evaluate natin. Dahil yun lang ang makakatulong sa kanila. Agree po. Yun na. Okay, number 2 po. What problems might arise without evaluation? So, my answer for number 2 is, the curriculum may become outdated, leading to poor learning po, low engagement, and lack of essential skills. Bakit? Ano ulit yung tanong? Number 2, what problems might arise without evaluation? What problems might arise without evaluation? For me, ay siguro ko nagkakaroon sila ng cause of problems na parang nalilito sila. Kumbaga may confusion, ma'am. Hindi nila nauunawa yung parang choppy ka, ma'am. Ano po, ma'am? Choppy ka po. Baka ako yung mahina yung signal, no? Oo, mahina yung signal natin. Pero yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo, yung nagiging problema nila is parang nalilito, kaya nagkakaroon ng problema. Parang ganon? Yes. Kasi, di ba, sabi, what problems might arise. Might arise without evaluation. Without evaluation. Sabi doon, anong problema ang surado bagay na mangyayari kung walang evaluate yung estudyante. Okay. Yun, di ba? Ganun po. So, yun nga. Parang mahihirapan talaga ng mga estudyante natin kung walang evaluate ng teacher at kung wala silang malalaman, matutunan kapag hindi naka-process yung mga kailangan natin. Dapat kasi, syempre, di ba, sa panahon natin yan, kaya nga, di ba, kailangan natin mag-lesson plan. Opo. Kasi, doon din tayo kumukuha ng ituturo sa kanila. Opo, para organize. Oo, di ba? Tapos, di ba, kailangan din natin ng PowerPoint, ng materials, halimbawa, yellow paper, para maipakita sa kanila, malaman nila na, okay, ganito pala yun, ganito pala. So, maiintindihan nila kahit sa simpleng ganun lang na paraan na mayroon ka palang na i-provide o na i-prepare na mga
kailangan mo para matuto yung mga bata. Opo, ang galing niyo po. Tama po, I agree. So, okay, number 3 na po tayo. Move on na po tayo sa last question sa activity 2. How can evaluation benefit students? So, here's my answer for number 3. It improves learning by providing updated content, better teaching methods, and skills needed for real-life success. Yun po yung sagot ko sa number 2. Ano yung Ito pakiulit yung ng tanong, tanong? ma'am. How can evaluation benefit